Nagising si Teppei sa isang lugar na hindi niya alam kung saan at doon niya nakita ang parte ng paa ni X na tinalian niya noon ng pulang tela. Sunod niyang nakita ang iba pang piraso ng parte ng katawan ni X at huli ay ang ulo nito. Agad niya iyong nilapitan at niyakap habang umiiyak. Isang lalaki ang nagpatahimik kay Teppei at sinabing siya si Hokuto ng 4 na kabalyero. Inamin nito na siya ang nagpira-piraso kay X, bagay na ikinagalit ni Teppei, ngunit dahil sa pagsigaw nito ay yuminig ng malakas dahil nasa loob pala sila ng beat na si Max. Sinabi ni Hokuto na iyon ay dahil ayaw ni Max ng maingay. Pilit inaalam ni Teppei kung anong plano sa kanila ni Hokuto, ngunit sa halip na sumagot ay pinayuhan nito si Teppei na huwag munang gumalaw sapagkat may talab pa rin sa katawan nito ang gamot, at doon ay nawala na ito ng malay. Sinabi ni Hokuto na makikita ni Teppei ang malaking sorpresa oras na magising ito. Kinuhanan niya ng dugo si Teppei at inayos ang mga parte ng katawan ni X. Sa ngayon ay wala pa ring malay si Teppei, pero sinabi ni Hokuto na magiging ayos ito oras na magising si Teppei. Pinuri ni Max si Hokuto sa pagiging pinakamagaling nito, kaya Master Doc umano ang tawag ng lahat dito. Para kay Hokuto ay may napakalakas na katawan si Teppei na inalagaan ni Karen, kaya hindi na siya magtataka kung bakit nagawa nitong ilabas ang buong potensyal ni X sa loob ng maikling panahon. Ngunit hindi pa rin umano iyon sapat para makarating ito sa area. Sa ngayon ay papunta sila doon, pero nangangamba si Max dahil may sumusubok na tambangan sila gamit ang under missile na unti-unting lumalapit sa kanila. Gayunpaman, walang epekto kay Max ang mga mahihinang under missile na iyon hanggang sa madetect nito ang pangalawang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay hindi na ang mga iyon regular na missile dahil acid bomb na ang mga iyon. Padami ng padami ang mga iyon dahil mukhang sinusubukang tunawin ng kalaban ang katawan ni Max. Iniisip ni Hokuto na ang Crazy Ants ang gumagawa ng mga pag-atake sa kanila, at dahil ang mga iyon ang nauna ay ipinag-utos nito kay Max na ipakita sa mga iyon ang kapangyarihan nito. Nang dama po ang ilan sa mga iyon kay Max ay sabay-sabay nahulog at nawasak ang Crazy Ants. Pero dahil milyon ang bilang ng mga iyon ay wala umano iyong tapos na dadapo kay Max. Doon ipinag-utos ni Hokuto kay Max na alamin kung sino ang pinuno ng mga ito. Agad naman iyong nahanap ni Max at ilang milya lang ang layo niyon mula sa posisyon nila. Nang makarating doon ay alam ni na Hokuto at Max na ang puntong iyon ay kay Fo at ang kursong iyon ay sumusunod sa direksyon ni Teppei. Ibig sabihin kaya sila inatake nito ay dahil inakala nitong sila ay sina Teppei at X, kaya kailangan nilang ipaalam kung sino talaga sila. Sa disyerto, isang lalaking nagngangalang Bolzak ang lumitaw na nag-aabang sa pagdating ng trespasser na sina Hokuto at Max. Alam din ng mga tauhan nito na itinatago ni Max sina Teppei at X sa loob ng katawan nito, kaya hindi lang umano sina Karen at Fo ang salungat sa Emperor kundi maging si Hokuto. Simula ngayon ay kalaban na ang turing nila sa 4 na kabalyero. Nang makarating sa lugar, nalaman ni na Hokuto na trap zone ang lugar na iyon dahil sa dami ng laser na nakatutok sa kanila. Lumitaw sa screen si Bolzak at kinausap si Hokuto nang biglang magkamalay na si Teppei. Kinwestiyon ni Bolzak si Hokuto tungkol sa pagpigil nito kay Ron sa pagpatay kay Fo, at ang pagtatago kay Teppei at X na maituturing na pagtataksil sa imperyo. Humingi si Bolzak ng patunay kay Hokuto ang ibigay si Teppei sa kanila. Pumayag si Hokuto kaya tinanong niya si Teppei kung ayos na ba ito at sinabi na muling nagbalik si X, bagay na ikinagulat nito. Hindi makapaniwala si Teppei hanggang sa lapitan niya iyon at hawakan, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi yun gumagalaw. Doon sinabi ni Hokuto ang tungkol sa Breakheart na ibinigay sa kanya ni Karen nung panahong tumakas ito 5 taon na ang nakalipas. May dugo na iyon ni Teppei sa loob at ilalagay niya na lang iyon para magising si X. Inilagay niya na iyon kay X at maya-maya pa ay gumalaw na ito, bagay na ikinatuwa ni Teppei. Muli niyang inilagay ang pulang tela sa paa ni Teppei at pinasalamatan si Hokuto dahil hindi niya pala ito kaaway. Ngumisi lang ito at sinabing magkaaway sila at hindi sila magkakaibigan ni na Fo dahil sinusubukan lang nilang magtatag ng ilang mga pagdududa tungkol sa imperyo. Oras na malinis iyon, muli na silang lalaban para sa imperyo. Bilang Master Doc, labag sa prinsipyo ni Hokuto na iwan na lang basta ang sino mang sugatan, kaya umano nito tinulungan sina Teppei, lalo na at kaibigan niya noon si X at ipinagkatiwala sa kanya ni Karen ang Breakheart. Ngunit oras na umalis doon sina Teppei ay wala na siyang pakialam sa dalawa. Sa pag-alis ni na Teppei at X, agad na mga itong ini-activate ang kanilang battle gear upang harapin sina Bolzak at Savannah. Inakala ni Teppei na mukhang hari ng langgam si Beat Savannah, pero para sa kanya ay mistula itong leon. Doon sinabi ni Bolzak ang tungkol sa Mineko Leon, ang maalamat na hayop na ang itaas na bahagi ay pang sa leon at ang ibabang bahagi ay pang sa langgam.
Sa ganoong modelo hango si Savannah kaya iyon umano ang pinakamabilis na beat dahil sa dalawang pinagsamang katangian kaya walang laban doon ang nirepair lang na si X. Walang pakialam si Teppei sa sinabi ni Balzac at sinabing patutunayan na lang nila ang kakayahan nila. Hinarap niya ang mga ito ngunit sa bilis ng kilos ay hindi niya magawang tamaan ang mga iyon habang pinapanood lang ni Hokuto ang laban ng dalawa. Matapos ng mga pag-atake ni Teppei ay sunod na umatake si Balzac at nagawa nitong biyakin ang lupa. Doon naglabasan ang mga langgam na siyang umatake kina Teppei dahil sa utos ni Balzac pero gamit ang Messiah Fist ay nagawa niyang talunin ang mga iyon. Pagkatapos yun ay si Balzac na ang nakaharap niya at gamit ang Laser Slayer ay na-corner silang dalawa ni X kaya hindi na nila magawang gumalaw. Ayon kay Balzac ay dalawa lang ang pagpipilian ni Teppei kung paano ang mga ito mamamatay. Una ay ang tamaan ng susunod nitong pag-atake o ang mahati ang katawan nila sa paglapat nila sa mga laser. Habang nasa kulungan si Takamiya ay napanaginipan niya ang kapatid niyang si Teppei hanggang sa nagising siya at sinabing naniniwala siyang darating iyon doon. Pero bago mangyari iyon ay kailangan niya munang makatakas at malaman ang kahinaan ni Raphael. Habang nakatingin sa kanya si Amigo, naalala nito ang utos ni Marcelo na patayin si Takamiya kaya binuksan nito ang kulungan pero sa halip na patayin ay binigyan pa ni Amigo ng pagkain si Takamiya. Samantala, nag-uusap sina Teppei at X at nagbigay ng tiwala sa isa't isa para ipakita ang natatago nilang kapangyarihan. Doon nila nagawang makalabas sa pagkakakulong sa laser at maging si Teppei ay hindi makapaniwala na iyon ang natatago nilang kapangyarihan. Nagliwanag sila ni X bagay na ikinagulat ni Balzac. Maya-maya pa ay umatake na si Teppei na siyang tumapos kay Savannah. Dahil doon ay napagdesisyonan ng dalawa na magpatuloy na sa pagpunta sa area at tuluyan na ring nawala ang laser na nakatutok kina Hokuto. Lumabas sila mula sa ilalim ng lupa at sinabi ni Hokuto kay Balzac na hindi na tulad ng isang basura si X dahil upgraded na iyon at mas malakas kesa noon kaya wala umanong magagawa ang kapangyarihan ni Balzac doon. Naiinis na tumayo si Balzac at sinabing taksil si Hokuto pero pinabulaanan yun nito at sinabing ginawa niya lang ang kanyang trabaho at muling bumalik sa ilalim ng lupa. Nag-usap sina Hokuto at Max tungkol kina Teppei at X. Sinabi ni Hokuto na maaaring mas lumakas nga si X at makakayanang lampasan ang kadiliman ng imperyo, ngunit naghihintay pa rin sa mga iyon ang kamatayan. Sa imperyo, nakarating kay Misha ang balita na nais siyang makita ni Ron ngunit sinabi nitong hindi ito interesadong makausap iyon. Ngunit sinabi ni Eramis na dapat nilang malaman ang dahilan kung bakit hindi niyon sinunod ang utos at hinayaang mabuhay si Fu. Para naman kay Misha, hindi na nila kailangan ng dahilan dahil kung nawala na ang katapatan ni Ron ay wala na siyang ibang dapat gawin kundi ang patayin iyon. Nang malapit na sina Teppei sa susunod na punto, nakasalubong nila si Fu at sinabi sa kanilang huwag gagalaw dahil kung hindi ay mamamatay sila. Ipinakita ni Fu kung anong ibig niyang sabihin bagay na ikinagulat ni Teppei. Inis ka ni X ang hindi nakikitang shield na sa tingin ni Fu ay nagmumula sa tore kaya imposible umano na makapasok doon kahit pa magmula sa ilalim. Maya-maya pa ay dumating doon si Hokuto at sinabing tama ang sinabi ni Fu. Walang ibang magiging daan mula itaas hanggang ilalim kaya inisip ni Fu na talagang isinarado ang buong area. Ngunit para kay Teppei ay walang salitang imposible at kinwestiyon pa ang dalawa kung talaga bang isa ang mga iyon sa apat na kabalyero. Iminungkahi ni Teppei na sirain ang shield kahit gaano pa kalakas iyon pero sinabi ni Hokuto na espesyal na ginawa ang shield na iyon at kailangan ng libo-libong beses na kapangyarihan para masira iyon dahil nag-a-absorb din umano iyon ng kinetic energy na siyang nagbabalik ng mas malakas na atake. Ibig sabihin ay ikamamatay lang nila kung aatake sila. Pero para kay Teppei ay kailangan pa rin nilang subukan lalo na at nasa loob ang kapatid niya na naghihintay sa pagdating niya. Dahil doon ay ginamit ni Teppei ang Messiah Fist bagay na ikinagulat ni Hokuto at Fu. Nang tumama iyon sa shield ay nagtaka sila kung ano ang apoy na lumitaw. Sa Machine Empire pumayag na si Misha na makausap si Ron kaya pinatuloy ito ng mga bantay. Nang makapasok ay nagulat siya sa petals ng bulaklak na inisip niyang evil flowers. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tawa ni Misha at sinabing panggamot ang mga bulaklak na iyon at wala iyong lason. Nagbukas ang pinto ng silid ni Misha at nang makapasok ay kinumusta ni Ron ang kalagayan ni Nasha at tinanong kung saan na ito kumukuha ng bulaklak ngayong patay na si Kamiura. Humisi si Misha at galit na sinabing ginagamit niya ang private troops. Hindi umano nito mapapatawad si Teppei dahil sa paghihirap na dulot niyon kay Nasha. Ngunit hindi lang si Teppei kundi pati sina Fu at Hokuto kaya galit na galit nitong sinabing mapupunta ang mga iyon sa impyerno. Nalaman ni Ron na ginamit ni Misha ang evil troops at sa kasalukuyan ay kumikilos na ang mga iyon. Hindi pa rin nawawala ang apoy at maging ang sensor ni X ay hindi matukoy kung ano iyon.
Maya-maya pa ay lumitaw ang clown na si Juggler at ang beat nito na si Vanilla Fudge. Bilang sunod son Oden kay Misha ay tinanong ito ni Po kung anong nais ni Juggler. Sumagot ito at sinabing wala siyang ibang gusto kundi ang mapasaya si Misha kaya susundin niya ang utos niyo na patayin ang mga taksil. Sinabi ni Teppei na kalokohan iyon dahil kung totoong galit nga si Misha ay bakit nito sasaraduhan ang daan papunta sa area kaya ang totoo ay nabigla iyon tungkol sa kanila kaya niyon ipinasara ang daan. Tumawa lang si Juggler at sinabing 5 minuto lang ang kailangan niya para patayin ang tatlo pero kung papatayin niya ang mga ito ng sabay-sabay ay hindi masisiyahan si Misha kaya gumawa siya ng espesyal na plano. Ang gamitin ng private troops ni Misha na tinatawag na 7 Evil Knights. Maging si Ron ay nagulat nang malaman iyon kaya sinabi ni Misha na magkakaroon pa ng tiyansa ang mga iyon kung matatalo nila ang 7 Evil Knights. Napaluhod si Ron at nakiusap dahil malaking kawalan umano iyon para sa imperyo kung magkakaroon ng laban sa pagitan nila at ng Evil Knights, at isa pa ay hindi naman umano taksil sina Po at Hokuto. Natawa na lang si Misha at sinabing pareho lang sila ni Eramis nang sinabi. Sa 4 na kabalyero ay si Ron na lang umano ang hindi taksil kaya tinanong ni Misha kung may balak ba itong magtaksil sa kanila. Sumagot si Ron at sinabing hindi nagbabago ang katapatan niya para sa Emperor, kaya para patunayan ay siya ang inutusan ni Misha na pumatay sa 3 kasama ng ipapadala niyang private troops. Inalis ni Juggler ang shield kaya walang takot na lumampas si Teppei upang harapin ang Evil Knights. Maya-maya pa ay sumunod na rin sina Po at Hokuto. Sa pagpapatuloy ni na Teppei at X ay may napansin silang kakaiba kaya nilapitan nila iyon. Hindi nila alam kung ano at kung bakit tuyot iyon nang biglang may lumitaw sa likod nila at tinanong kung isa ba ang mga iyon sa Evil Knights. Dahil hindi nagsasalita ay aatakihin na sana iyon ni Teppei ngunit pinigilan ito ni X dahil unti-unti rin iyong natutuyot hanggang sa dalahin na ng hangin. Doon lumitaw ang nagpakilalang si Myslim ng Evil Knights at ang beat nito na si Lelania at sinabing huwag nang mag-ulat sina Teppei dahil pinatay niya talaga ang 2 mandirigma na iyon. Samantala, gamit ang tinidor na kasama sa ibinigay na pagkain, sinubukan niyang ituloy ang ginagawa niya ngunit hindi iyon umubra dahil nasira lang ito. Ngunit hindi siya maaaring sumuko dahil naniniwala siyang may pag-asa pa dahil lumalaban din si Teppei laban sa Machine Empire. Nagtaka si X kung bakit pinatay ni Myslim ang mga kakampi nito. Sumagot si Myslim na iyon ay dahil hindi ang mga iyon nakikinig ng ipaliwanag niyang mula ngayon, ang puntong iyon ay nasa pamamahala na ng 7 Evil Knights. Maya-maya pa ay sinabi ni Myslim na ipakita ni Lelania ang sarili nito. Nagulat sina Teppei nang makita ang 9 na ulo ng beat na iyon. Si Lelania ay nilikha mula sa Greek mythology ng Hydra na may 9 na ulo at kumpara sa ibang kapangyarihan, ang sikretong kapangyarihan nito ay hindi natatalo. Sinubukang atakihin ni Teppei si Savannah, ngunit dahil sa kalakasan at tibay nito ay hindi man lang iyon nagesgasan. Doon sinabi ni X na higit 200% ang status niyon kaya kahit anong atake doon ay walang kwenta. Pero may isang parte kung saan mababa ang status nito, at iyon ay sa ulo. Mahirap paniwalaan pero kayang basagin ng malakas na epekto ang ulo nito. Umatake si Teppei pero naunahan na siyang atakihin ni Myslim. Agad na inalis ni Teppei ang suot niya bago pa siya maging buhangin pagkatapos ay ini-activate nila ang battle gear. Gulat na gulat si Misha nang sabihin ni Ron na kailangan nilang sirain si Raphael dahil isa iyong halimaw, at kung hahayaan nila na lumaki pa iyon ay sigurado siyang uubusin yun ng imperyo bago pa nila pamunuan ang daigdig. Dagdag pa ni Ron na hindi si Teppei ang kalaban nila, at lalong hindi sina Po at Hokuto. Hiniling ni Ron na ipag-utos sa kanya na sirain si Raphael ngunit ikinagalit iyon ni Misha. Ipinaalala niya kay Ron kung sino ang nagligtas sa mga ito nang mawalan sila ng magulang at tahanan noong panahon ng digmaan, kaya kalokohan umano ang pagsira kay Raphael na siyang kayamanan ng Machine Empire. Patuloy ang pagharap ni na Teppei kay Savannah hanggang sa isa-isa nilang nadurog ang ulo ng mga ahas, ngunit muli ang mga iyong nabuo. Kahit pa muli iyong dinurog ni Teppei ay nabuo lang ulit iyon kaya kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Sunod na umatake si Myslim at ginawang buhangin sina Teppei at X. Sunod na hinarap ni Myslim sina Po at Hokuto at tinanong sa dalawa kung sino ang gustong mauna. Sumagot si Hokuto at sinabing ayaw nilang makipaglaban dahil buhay pa naman sina Teppei. Iyon ay dahil sa Prism of Aura at sa tulong na rin ng pagkaka-repair ni Hokuto kay X. Habang may ipinapaliwanag si Hokuto tungkol sa pag-upgrade niya kay X ay hinuli ni Myslim si Teppei at sinabing kung mahirap nang talunin si X ngayon ay kailangan niyang unahing patayin ang donor.